Kamakailan po ay naibalita ang papataas na bilang ng mga water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o WILD cases dito po sa ating bansa. Kung kaya nanawagan po sa publiko ang Department of Health o DOH na mag-practice po ng proper hygiene at self-protection measures para makaiwas po sa mga sakit na ito. Ayon pa sa DOH, ngayong 2025, tumaas po ng 68% ang kaso ng dengue kumpara sa nakaraang taon. Sa katunayan, sa Quezon City man lang, idineklara po ng dengue outbreak matapos umabot sa 1,769 ang kaso mula from January 1 hanggang February 14 po, last week. Bukod po dito, lumalaganap din po ang leptospirosis. Sa huling datos noong November 23, 2024, naitalang 7,234 cases na may 16% po na pagtaas kumpara noong 2023. Ano nga po ba ang dapat gawin para makaiwas sa mga sakit na may kinalaman po sa WILD cases? Ang kasagutan, ibabahagi po sa atin ng Internal Medicine Infectious Diseases Specialist na si Dr. Maria Melissa Monica Agoncillo. Good morning, Doc. Good morning, darling. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doc, medyo nakakabahala itong pagtaas, lalo na hindi naman po rainy season ngayon. Bakit nga po ba tumataas yung kaso nitong WILD cases? Actually, ang isa sa mga pwede nating isagot kung bakit tumataas yung mga kaso ng mga WILD cases, meaning ng waterborne and foodborne diseases, influenza and influenza-like illness, leptospirosis and dengue cases. So ang mga kasong ito ay maaaring tumataas dahil din maaari sa climate change. Ang panahon natin ngayon paiba-iba. At the same time, yung mga causes kung bakit nagkakaroon ng mga sakit na ito, iba-iba kasi ang mga risk factors and syempre yung exposures ng ating mga kababayan sa mga sakit na ito. Mamaya i-discuss natin siya habang nag-uusap. Sige, Doc. Doc, kasi nga usually, di ba, katulad ng sabi ni Emma, may season 2 na nangyayari to. Pero at this time of the year, nangyayari siya at hindi lang dengue, yung iba na diseases. What can we do? Well, anong ibig sabihin naman na kapag may mga ganito nangyayari, what can we do to protect ourselves from home pa lang? Kung meron tayong pre-existing condition man or wala, kasi hindi natin alam yun. Para makaiwas lang natin sa ganitong sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat una, alamin muna natin kung paano natin nakukuha itong mga diseases na ito. For example, yung waterborne and foodborne diseases. So, nakukuha natin siya sa ingestion ng contaminated food and water. So, itong mga sakit na ito, nagkukos sila ng pagtatae, lagnat, sakit ng tiyan. Usually, nagkakaroon sila ng electrolyte imbalance. Yung Dehydration. Yes. Yung influenza and influenza-like illness, ito yung in layman's term natin na trangkaso. Masakit ang kasukasuan, naglalagnat, masakit yung katawan, masakit ang ulo, inuubo, sinisipon, may mga sore throat na tinatawag nila. Yung leptospirosis naman is exposure sa contaminated water na contaminated ng ihi ng daga, diba? Or paglusong sa baha. Yan ang alam natin. Alam natin yun. So, may sabi nila, bakit ganun? Hindi naman masyado nag-uulan ngayon. Siyempre, ayun nga, sabi ko nga, contaminated water. So, maaaring doon sa mga tubig na kontaminado ng ihi ng mga hayop at ng daga, ayun na mismo yung exposure doon, maaaring mag-cause na rin ng leptospirosis na tinatawag natin. Dengue, ang sabi nila dati, pag nagtag-ulan lang yan. Pero ang katotohanan, all year round meron tayong dengue. Kasi talaga, ang dengue, ang lamok naman ay hindi lang siya nakikita pag tag-ulan. Usually, namamahay ang mga lamok sa mga normal na araw na tulad na ito. Namamahay siya sa mga stagnant water, sa mga tubig sa vase, mga florera, sa mga alulod or gutters, sa mga gulong, yung mga naipon na tubig. So, ayun ang mga other causes. So, para maiwasan natin ito, so ang magandang gagawin natin, dapat alam muna natin kung ano itong mga sakit na to. Para at least maiiwasan natin na, for example, yung waterborne and food diseases, dapat may iwasan natin siya. Dapat lagi naguhugas ng kamay. Dapat yung mga kinakain natin,
malinis. Alam natin na malinis yung pagkaka-prepare at saka naluluto maigi. Yung tubig na iniinom natin, dapat malinis din siya. So, kung hindi tayo makakabili ng mga filtered water or sterilized water, pwede tayo mag-boil ng water sa bahay. Tapos, yung sa dengue naman, yung mga pinamamahayan ng lamok, dapat lagi nating pinapalitan yung tubig, lagi tayo naglilinis, tapos laging magpapantalon or maglo-long sleeve para lalo na kung lagi tayo na-expose sa mga lamok. Tapos sa leptospirosis, lagi dapat malinis yung kapaligiran kasi nga yung contaminated na water or yung na tubig na kontamina ng ihi ng daga, pwede rin naman pupapasok yan, lalo na pag sa mga sugat-sugat tayo. mga singit-singit, sa May mga nails ng mga sugat-sugat, tao. mga bagong pedicure. So, pwedeng pasukan din po yan. Yung influenza naman po, droplet infection po yon. So, So wait, nakakahawa yun? nakakahawa. So, kaya ang gusto natin, pag meron tayong mga pasyente na infected, ibig sabihin may mga sintomas, mas maganda na manatili muna sila sa bahay. Dahil symptomatic nga sila, mas malaki yung chance na nila na makahawa. Lalo na kung ang mga nahawaan nila ay yung mga high-risk population, yung mga buntis, mga bata, mga senior citizen natin, at saka yung mga pasyente natin na may mga comorbid illnesses tulad ng high blood, diabetes, asthma. Doc, bakit pinagsama-sama sila sa isang grupo? Pinagsama-sama sila ng DOH, actually, programa ito ng ating Department of Health kasi itong yung mga sakit na maaari nating iwasan. At the same time, sila yung mga nakakakos ng mataas na morbidity at mortality. Ibig sabihin, may mga pasyente tayo na maaaring mamatay dahil lang sa mga sakit na to. Usually, ang wild diseases is nakikita natin pag tag-ulan. Pero sa panahon ngayon, sabi ko nga dahil dahil sa climate change, nag-iiba-iba. So nakikita na natin sila early in this year, mga early months pa lang ng this year, January, nakita natin ang pagtaas ng dengue. Actually, kahit ako, personally, marami na rin ako mga nakita na mga typhoid fever. Itong mga January and February. So, nakukuha yun sa contaminated food and water. So siguro dapat laging mas maging cautious tayo sa mga kinakain natin tsaka iniinom. What more pa kapag rainy season na. Yes. So, mas maaga, ma-prevent na natin to. Tsaka magandang alamin din natin, Ems, kung sa mga nabanggit ni Doc dito sa WILD, ano ang pinaka-delikado sa kanilang lahat? Actually, ayan ang isa sa mga pinakamahirap na tanong, no? Yung pinaka-delikado. Pero kasi lahat sila delikado. Delikado. Pag sinabi mo kasi na yung waterborne and foodborne diseases, sabihin ko na hindi sila delikado. Magkakamali tayo kasi it causes severe dehydration. Yes. And severe dehydration could cause mortality and morbidity sa pasyente, lalo na kung meron silang mga comorbid illnesses. Pero ang pinakaalam kasi natin na delikado dito is yung leptospirosis. Sigurado ako. Kasi ang nakikita natin, ang leptospirosis, nadadialysis yung mga pasyente natin, naninilaw yung pasyente, natutubo yung pasyente, nagkakaroon sila ng pulmonary complications tulad ng pulmonary hemorrhage saka acute respiratory distress syndrome. Pero ang dengue actually, may tinatawag din tayong severe dengue. So ang severe dengue, mataas din ang mortality niya. Kaya pag titignan mo, pati nga influenza, di ba? Recently lang, ang influenza is a cause ng influenza pneumonia. Diba? Recently. So, lahat sila. Lahat sila ay talagang dapat natin bantayan. Dapat natin silang iwasan hanggat maaari. Halimbawa, paano mo ma-differentiate, Doc, na ito ay simpleng ubo at sipon lamang? Mga ilang araw ba dapat nilang bantayan ng mga kada natin bago talaga sila yung magpa-check na parang iba na to? Parang it could be one of these WILD. Isa na to sa symptoms ng WILD. Actually, ang mga unang simptomas kasi na nararamdaman ng ating mga kada is naglalagnat sila, masakit ang katawan, masakit ang ulo, nanghihina sila. Yung iba, meron sila mga atypical signs. Pag influenza, sumasakit din yung tiyan nila, na susuka, naduduwal. So, usually, viral kasi ang cause.
Yun yung tinatawag natin, influenza, Yeah. viral yon. Aside from influenza, meron pa ibang mga virus na nakakakos ng viral illnesses tulad ng metapneumovirus, rhinovirus, Ano RSV. yung mga yan, Doc? Yung mga virus din siya. Pero yun nga, in general, viral siya tinatawag. Pag viral ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin nun, it is self-limiting. Kaya pumunta ka sa doktor, kaya hindi, titigil siya after 2 to 3 days. After 2 to 3 days, mawawala siya kasi viral siya eh. So, ang management lang na ginagawa natin is symptomatic. Inom ng maraming tubig, inom ng maraming fluids, kung may lagnat, inom ng paracetamol, kung ano yung nararamdaman. Tapos yun, pagpahinga, matulog ng maaga, ayun yung kailangan. Ayun lang yung gagawin mo, mawawala siya. Ngayon, pag after mga 3 days na yan at nandyan pa rin yung symptoms. Hindi nawala. Hindi nawala, hindi nag-improve or feel mo mas lalong lumala, dapat na tayong magkonsulta ng Sa doktor. sa pinakamalapit na ospital. Kung hindi siya O clinic. delikado, Doc, mawawala yan siya with Yes. the very Within 3 simple days. procedures na ginagawa na pang bahay lang, taking good care of yourself and your immune system. Pero pag hindi siya Pag hindi siya gumaling, so baka bacterial yung cause nung sakit ng pasyente. Pag bacterial kasi, kailangan na natin mag-initiate ng antibiotiko. Yes. Tulad sa leptospirosis, bacteria kasi siya. So, nag-a-antibiotic tayo. So, pag dengue, supportive lang. More of hydration yung ginagamit natin, binibigay natin. Supportive management tayo, lagnat, magbibigay tayo ng paracetamol. Yun. So talaga yung natutunan natin nung COVID na face mask, proper hygiene, kailangan tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kasi yung ibang kada natin naging kampante doon. Correct. Totoo. Aside from that, ano pa yung pwede nilang gawin? Anong vitamins ba yung kailangan nilang i-take or food na dapat damihan nila ng pagkain nito para at least lumakas yung kanilang immune system? Actually, para lumakas yung immune system nila, yun nga, lagi ko sinasabi, uminom ng maraming tubig. Kailangan hydrated tayo. Matulog ng maaga, yun, magpahinga. Kasi nga, pag stress tayo, pag kulang yung tulog natin, maaaring bumaba yung immune system natin. So, mas madali tayong kakapitan ng mga infeksyon, whether it is viral or bacterial. Ito ba, Doc? Is there any vaccine for any of this? Ay, meron po. WILD? Meron po. May mga vaccine po tayo na tinatawag. So, ang vaccine, actually, meron po tayo sa mga waterborne and foodborne diseases. Meron tayong typhoid vaccine na binibigay. Meron tayong rotavirus vaccine na binibigay din. Hepatitis A vaccine, meron din po tayo. Sa influenza naman, meron tayong influenza yearly, diba? vaccine yearly. So annually, we recommend that our patients receive this. Tapos sa dengue vaccine actually nagbibigay din tayo. Ang dengue vaccine is nire-recommend natin sa mga nagkaroon na ng dengue dati. Ito nga, Doc, pag influenza yearly naman, usually by March, no? Doon sila nalalaman kung ano yung mga strains na kailangan pa-strengthen. Kaya meron tayo tinatawag na dapat naka-receive na sila ng dengue vaccine prior nung flu season na tinatawag natin. Yung flu season na yon is yung tag-ulan. Which is March na. So, recommended na ngayon na. Ngayon na. Paglabas nung bagong vaccine ngayong taon na Palabas to, pa March. Okay. babakuna Yun. na po tayo. Pwede ba pagsabayan, Doc? I-vaccine namin Pagsabay-sabayin lahat. lahat? Dengue, influenza, Pwede naman lahat. magsabay ang mga vaccine basta hindi lang parehong live. Kasi may mga classification yan. May Paano po yun? live attenuated. Paano po kumagay, ang flu vaccine inactivated kasi siya, di ba? So, pwede naman po yun. Plus, yung kung ano pa po natin ng mga vaccine. Best to consult Best the to doctor. consult No? Hindi naman to ganun kamahal, Doc, kasi yun yung problema ng iba Actually, nating mga hindi naman kada. po, affordable naman po ang mga vaccines po natin. Pwede yan sa mga barangay ba? Meron bang ganun? Mga Doc? LGU. Nagbibigay, mga Depende LGU. sa LGU at saka sa mga health centers dun sa availability. Sana maging Depende available. kasi sa programa yan ng bawat city. Pwede ba yan sa kahit anong edad, Doc? Itong mga vaccine na to? Yes po. Mapabata hanggang senior, Actually, pwede. meron po tayong mga guidelines para po sa pag-receive ng mga vaccines. Very good. Dito Dapat sa nga may mag-vaccine tayo. kasi balik tayo dun sa dengue, Doc, no? Kasi dito sa Quezon City, meron na tayong dengue outbreak. Meron ba yung mga oras na dun talaga yung mas grabe yung lamok, lumalabas yung mga lamok?
Meron bang oras na dapat iwasan? Actually, ang dengue is, lagi nila sinasabi, may mga day-biting mosquitoes. Oo. Dalawang lamok ang sikat dyan. Taray ng mga lamok, sikat Grabe sila. sila. Don't So, follow them on yeah, social media. sikat sila dyan. Cancel natin sila. Let's cancel them, Doc. Yan ang culture. Ang mga ano yan, yung Aedes aegypti at saka Aedes albopictus. So, they are day-biting mosquitoes. Pero syempre, sabi ko nga, ang lamok, hindi mo masasabi kasi namamahay Oo, nga siya oo. kahit saan eh. Kahit Sa saan. gutter, sa mga lumang gulong, sa bases. So, yung dengue na yon, ayun, yung mga lamok na yon, pag nakagat ka nila, ayun, maaari ka na magka-dengue. Tapos kung wari, ikaw may dengue ka, Oo. tapos may lamok pa, nakagat ka, tapos kinagat siya nung lamok na yon, o di may dengue na rin siya. Hawa-hawa. May Tapos- oras yan. Wala namang Wala masasabi, namang hindi oras. natin masasabi. Pero in your lifetime, you have 4 chances of acquiring dengue infection. Kasi 4 ang Nakaisa na serotype ako. ng... You Wala don't na have eh. that chance. Hindi na Kasi, pwede. di ba, you're always wearing long sleeves. Yan. Kaya gusto natin na lagi sila naka long sleeve, naka pantalon kasi para at least at saka dapat Protection din. light lang yung color nung damit kasi di ba Oh, gusto nila yeah. yung mga dark color na Makaka-attract sa kanila yun, Yes. Doc. Naku po, kaya mga naku, kada. yung suot mo, Doc. Ay, oo Doc, nga eh. oo. Hindi, dito sa studio kailangan. Safe naman dito. Ano pa, Doc? Yung isang sinabi mo, Doc, na klase. pareho sila actually. Parang mag-anak silang dalawa. Si Aedes aegypti at saka si Aedes albopictus. Okay. Sa Yun, ngayon Doc. naman, Doc, eto, kailangan natin ng tulong ng mga kada squad natin dito dahil may mga babanggitin kami na items na yung ibang kada natin pinapaniwalaan ito. Tapos sasabihin lang kada squad natin kung fake ba to or fact. Tapos tototohanan mo lang po. Doc. Okay. Okay. So, first one, Amiga. First one, kada squad. Ang pag-iinit ng pagkain ay sapat na para mamatay ang bakterya nito. So, ibig sabihin, pag binoboil po natin or niluluto natin, mawawala yung bakterya. Yan daw yung sinasabi. Is this fake or fact sa tingin nyo? Fake daw ang sagot ng ating kada Fake. squad. Doc, fake Sabi nga nila. ba? Actually, hindi naman. Kasi pag ininit mo nga yung may mga bacteria kasi na namamatay sila sa temperature. Yan ang belief nating lahat, no? Even sa tubig, di ba? Pero syempre, depende sa pagkain. Kasi kumari, ang sushi, hindi mo naman siya iniinit, di ba? True. Di ba? Oo, So, totoo. ayun. Depende po din sa pagkain. So, Pero more or less, Doc, if ever we're cooking the food na sobrang high temp, namamatay Pwede. na. At saka, Mamamatay. di ba, yun nga yung gusto natin. Kung wari, katulad doon sa typhoid fever, pwedeng, dahil kaya ka nagka-typhoid fever kasi may hindi naluto na meat or itlog, hindi siya fully cooked, kaya na-ingest mo, kaya ka nagkaroon ng typhoid that's so fever. interesting. Yeah. First time I hear that. That's Kaya amazing. tapos 'di ba pag nagbo-boil tayo ng water, gusto natin i-boil yung water para masabi natin na wala na siyang Bacteria. organism na Oo. pathogenic organism. Ang recommended is pakuluan natin yung tubig ng after boiling point mga 2 to 3 minutes pa. Oh. Bago siya Wala. safe na inumin. I didn't know that. Tinatanggal ko yung agad. Tsuk! Kape. Oh, so Mali ako. 2 to 3 minutes pa 2 to 3 after minutes. that. Oh. Okay, next. Wow, may bago tayo natutunan, May amiga. natutunan tayo. Kahit kaping-kape ka na, Tsaka kahit super gutom ka na, kung hindi masyadong naluto yung pagkain, huwag talaga. Sabi nga niya, di ba, pwede magkaroon ng fever. Kasi pag mga or- hindi masyadong luto. Yun, di ba, Doc? So next, Naku dito po, naman next. tayo. Ang taong walang sugat ay ligtas maglakad sa baha at hindi magkakaroon ng leptospirosis. Fake or fact? Fake daw ang sagot ng kada Yes, squad. oo, tama sila? naman. Oo. Wow. Good job. Kasi totoo yun. Kasi hindi porket wala kang sugat, eh hindi ka na magkakaroon ng leptospirosis. Kasi di ba sabi ko nga, para magka-leptospirosis ka, is exposure. So, pwede yun yung contact, direct contact sa sugat, or ingestion. So, malay ko ba, nag-swimming ka pala doon sa tubig baha. True. So, Labot. pwede ka pa rin magka-leptospirosis doon. Or Scary. pumasok siya sa mga mucosal surfaces mo. Ang dami Sa nating bibig. mga kadang nakikitang ganyan, no? Doc, so, Tsaka doble pag ingat yun, po. pag baha, mas ang nire-recommend ng Department of Health, so magsuot ng boots or yung bota. Yeah. Or as much as possible, iwasan ang exposure doon sa baha. Pero kung, syempre, tulad ng mga sundalo natin, Mga rescuers. mga Rescuers. rescuers. So, nagbibigay din tayo ng mga prophylaxis. Kung narinig nyo, meron din tayo mga prophylaxis, lalo na doon sa mga high risk or may continuous exposure sa baha.
Okay, next, Okay, amiga. next naman. Ang ibang hayop ay maaring pagmulan din ng leptospirosis, na hindi lang rat. So, ang ibang hayop ay maaring pagmulang din ng leptospirosis. Fake or Sa tingin fact? nyo, kada squad. Fake, nagtatanungan na sila. Kaya nga, nag-iisip na rin Fake or sila. fact? Ako napaisip ko rin ako Natatakot dito. sila baka mali ang sagot nila dito. Okay lang. Okay, fact. Fact Fact daw. daw, Doc. Ang ibang hayop pwede din aside sa Galing. daga. Ay, very good Tama kayo. naman. Tama. Oo. Kasi pwede siyang ano yung ibang hayop? Yung hindi lang rat? Oo, No. hindi lang rat. Actually, nabanggit nga nung binabasahan natin, pwede ang baboy, kabayo. Ay, Ayan. So, naku. meron din mga ibang hayop. Kaya ang goal mo is hindi ka ma-expose sa mga dumi or ihi ng mga hayop. At saka yun, yung contaminated water na na-expose doon sa mga dumi nito ng mga hayop na to. Thank you so much, In Doc. general. Thank you, Doc. Thank you for being with us this Thank you morning. po. At for consultations naman, Doc, saan ka rin naman namin pwede mag-contact? Gulo ng Tagalog ko, Doc. Oh. Ay, okay, so magandang umaga po. So ako po ay infectious disease specialist in Marikina and Antipolo area. Antipolo and Rizal area. So you can also contact me sa Armed Forces of the Philippines Medical Center, Biluna General Hospital po. Thank you po. Maraming salamat, Doc. At mga kada, kung may sintomas na po kayo ng WILD cases, ay agad na pong magpakonsulta sa doktor. Tandaan mga kada, ang kalusugan ay kayamanan, kaya't huwag magpabaya. Ito ay ating pangangalagaan. Naksang Tagalog ko talaga today. Grabe, tinetesting nyo ako ang Monday pa lang. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.